Sa CCTV makikitang naglalakad si Lola Cora at ang matandang lalaking suspect na nakakwentuhan daw niya sa loob ng simbahan. Dinala siya sa asul na sasakyan kung saan kinausap siya ng isa pang babae at inalok ng vitamins at tsinelas ng libre. Kasi sabi, nagba-vitamin ka ba? Sabi ko naman, dala daw nila sa galing Canada. Maya-maya pa dumating ang isa pang babaeng suspect. O kunwari na kilala siya. O ginagawa siya. O inawakan na yung ano niya, relo niya. O kunwari magkakilala. Kaya nagsisipaan pa yun. Palo-palo pa. Kala mo nga, close na close. Tila target daw ng mga suspect ang bracelet niya na aabot sa 90,000 pesos, kwintas na 70,000 pesos at 50,000 pesos na branded na relo. Kasi hindi ko iniisip yun na budol-budol na nga yun na galing kami sa simbahan eh. Akala niyo mababait. Oo. Mabuti na lang daw, alisto si Lola. Pinapapasok niya uli. Ayaw pumasok. Pero may balak na ho ba kayong sumakay noon? Hindi siguro, hindi ako sasakay. Dahil hindi nyo kilala. Hindi ko kilala. Tsaka pangit yung sasakyan. Ayon sa kapitan ng barangay, mayayamang parishioner ng simbahan ang target ng sindikato. Katunayan, noong mga oras na muntik ng mabiktima si Lola Cora, isa pang may edad na tauhan ng simbahan ang pinuntirya nila. Pasado na 7 ng umaga bago matapos ang misa ay dumating ang isang AUV. Lumabas ang dalawang babaeng suspect. Sunod na dumating ang asul na kotse at kinausap ang biktima. Pinasakay naman nila sa AUV ang isa pang babaeng biktima na ayon sa QCPD Station 7 ay nanakawan ng branded na relo na lagpas 100,000 pesos ang halaga. Ang problema, hirap ang pulisyang matukoy ang mga suspect. Yung lead sana namin sa investigation na yung plaka ng sasakyan na ginamit nila, hindi mabasa. Pag may mga tao na lumapit sa inyo, huwag kayong agad-agad na magtiwala. Cesar Apolinario, GMA News.